kasi yung ating training po for today, napaka-special po ito kasi sa maliban sa pogi po yung ating speaker for tonight, ayan, ay magandang topic po yung i-discuss niya. Especially maybe it's your first time na malaman all about the products or gusto mo pang magkaroon ng idea or knowledge about the products. So this is a very great training for you. Okay? So, ready ka na ba? Yes! Since ready ka na, tatawagin ko na po yung ating speaker. Ayan, I think he's very ready na rin. Nasa likod lang siya. Nagpe-prepare. So, yung speaker po natin, actually, he's a nutritionist dietitian. Most great ako, guys. Nutritionist dietitian, masters in public health, and currently taking PhD sa UP. Ay, grabe. Hindi pala basta-basta to, guys. So, ready na ba kayo? Okay na ba pag tinawag mo to, tumayo ka, pumalakpak ka? Oops! Mamaya na. Hindi pa ko sabi tumayo ka, ha? Mamaya na. Okay, so ladies and gentlemen, our speaker for tonight, tayo po tayong lahat. No other than Sir Jay Valcatan! Ganun ba yung palakpak mo? Okay, good afternoon guys. Dami. Actually, kanina galing ako ng UP. Nagkaroon kami ng auditing meeting and medyo bothered ako ng konti dahil sa data na pinasa sa amin ng Asian Hospital. You know, very alarming. Guys, i-master nyo yung product niyo, especially yung omega-3. Kasi ang taas ngayon ng rate sa Philippines na may heart problem. And we are giving or introducing a product which is pwedeng ma-manage yung issue ngayon sa Philippines, which is the heart problem. Anyway, na-introduce naman ako, no? So anyway, yung kaharap nyo ngayon, single ako. May single kayo dito? Mamaya, pagkat ako dyan sa labas, ha? Okay, anyway, ngayon ay, sino yung mga first timer? Okay, yung may mga experience na sa ganitong business? Okay, may mga experience ka. So, the rest is, mga first timer, no? So, you know, bakit significant na natututunan natin about this practice? Okay, if I medyo baluktot ako mag-Tagalog. Sorry. So, I do my best to explain. Para dalhin sa iyo yung presentation ko ngayong hapon. This is my second time. Actually, ginawa ko tong presentation na to, especially for Ascendra only. So, pangalawang beses ko pa lang itong gagawin, which is dito, and I was honored na ako na-invite dito sa inyong harapan. And ngayon ay pag-aralan natin paano ba pinipresent yung food supplements. No, alam niyo ba, food supplements ay napaka-essential nito. At hindi lang dapat yung pagkaunawa natin, ano ba yung food supplements? Dapat malalim yung understanding natin pagdating dito. Kasi pag punta niyo sa field, sino ba yung usually na-encounter niyo sa field? Lagi meron sino yung may sakit saan? Sakit sa katawan o sakit sa bulsa? Of course, kailangan ako ini-encourage ko, especially yung audience ko. Malalim dapat yung understanding nila dun sa kanilang produkto. It's a basic na dapat naiintindihan nyo. So ito yung ginawa ko na mga simple guide to for ethical. No, dapat alam niyo yung ethics. You know, when it comes to public health kami, we make sure, pag ako may audience, I make sure na dapat naiintindihan nung kausap ko yung aking tinuturo. Kasi ayokong aalis ako dito sa stage na to. Ang dami yung question mark
tas hahabulin niyo ako dun sa pinto. Ano nga to, ano nga ito? So, dapat naiintindihan niyo in the same manner din sa inyong mga magiging prospect in the future. At I'm sure, saan yung clicker ko? Okay. I'm sure na ito ay inyong, madadala ito sa inyong business na ginagawa. Okay. Okay. Ano ba yung food supplements? Sa down screen. Okay, dito ako, no? Ano yung food supplements? Ang food supplements daw are products intended to supplement the diet and provide nutrients. Such as, dapat alam niyo yan, meron siyang vitamins, meron siyang minerals, herbs, amino acid, or other beneficial substances. Basic yan. Huwag niyong sasabihin na yan ay gamot. Okay? Ayan yung nakukuha. Kasi bakit? Important reminder, no? Ang supplement support health nutrition. Kasi, wait, parang, okay. So, okay, yung objective yan. Ang supplements ay support ito sa ating nutrition. Bakit? Kasi tayo, ang tao, ang pinaka-basic, para mabuhay ang tao, we need two kind of nutrients. Alam niyo ba yun? Ano yung unang nutrients? From solid food, yung kinakain ninyo dyan sa labas. And then, pangalawa is water. Okay, sila lang yung dalawang basic nutrients na kailangan ng tao. You can survive in a few days ng walang food na solid, but you cannot survive in a day ng walang tubig. Okay? So, remember, actually, I always remember, ako ang aking study when it comes to health is biblical ito. I make sure yung science and Christian perspective, pinagsasama ko to. I'm a Seventh-day Adventist, by the way. So, inaaral ko yung science side, and then of course, paano nakukonect yung science into Christian or biblical perspective. Alam nyo, very significant yun. You know the story of Jesus Christ? Nung nag-fasting siya ng 40 days, wala siyang solid food doon. In fact, according to Book of Matthew, when I was reading it, bakit siya nag-survive ng 40 days nang walang solid and wala din water? No, he is in form of human. So, ibig sabihin, ang katawan natin, may capacity. Of course, may capacity ito. Kaya yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin, we make sure na dapat ito ay masustansya. You know, alam niyo, ang taong mahina, kahit kumain ka ng marami, basta ang pagkain mo ay hindi nutritious. Alam niyo, kahit isang araw na kayo kumain, gutom na kayo. Sino yung kumakain ng 3 times a day? Hindi kayo kumakain 3 times a day, huwag kayo sinungaling. Alam ko kultura ng Pilipino. Ha? Hindi kayo naging 3 times a day. Pag nagturo ako ng sinungaling, mga kalahati ito. Okay, may Pilipino pa nga kumakain 5 times a day eh. Di ba may midnight snack pa? You know? Alam nyo, eto, tips ko to ha. Ako ay kumakain ako one meal a day. Pero, do you think mukha ba ako may sakit? Hindi, di ba? 48 years old na ako. Alam nyo, ang food kasi sa ating katawan, ito, dadalhin nito sa food, advice nito. Ang food kasi, ang nutrients na kailangan lang ng katawan natin, based lang doon sa binaburn mong calorie. Kaya bakit ba ang daming Pilipino, bakit siya? Bakit may malnourished? Ba't may obese? Kasi sobrahan daw sa kain. Kaya bakit maraming sakit sa puso ngayon? You know, ako ay merong naging pasyente, he's 26 years old, na heart attack, patay. Kagad. Kaya sabi ko, dapat i-major nyo yung food supplement natin. Kasi ito ay magiging in-demand ito pagdating ng actually ngayon. So, supplements support health nutrition. Pangalawa, they are not substitute for a balanced diet. Kasi nakaka-encounter ako dun sa may previous company na pinagtrabahuan ko. Wag nyo itong gagawin. Sabi niya, in-advise niya, kahit di ka makakain maayos ng masustansya, meron ka namang food supplement.
Tama ba yun? No. Mali-mali yun. Huwag yung ituturo yun na okay lang kahit mag-skip ka ng meal. May sakit yung tao, pina-skip mo ng meal. Meron ka namang food supplements, okay na yun. No. Mamaya itatalakay ko yan isa-isa and ating aaralin yan. And then next, they should not be presented as a cure for disease. Alam nyo, meron akong kakilala, ayokong i-mention, pero siya si CJ. Sino CJ dito? Hindi ikaw yung tinutukoy ka. CJ! O, ikaw na yun. Nandiyan ka pa naman sa harap. So, etong kaibigan ko ito, kaibigan ko naman siya. Ngayon, meron siya naging prospect. Taga somewhere dun sa Bicol. Akong product specialist ng isang company. Ngayon, yung tao ay may breast cancer. Ngayon, anong ginawa niya? Na-approach niya. Ay di syempre, ang taong may sakit, pag ang tao na-approach niyo at may sakit, ang gusto niya, desperate niyang gumaling, of course. Kaya pag nag-offer ka ng anything at pinangakuan mo siya, aba, kakagat yan. Yung sabi niya, just take these food supplements and then yung cancer mo will gone away. Bumili ngayon ng napakarami yung pasyente. Ang problema, hindi niya naibigay yung tamang information and ethics, which is ito yung pinag-aaralan natin. Ang problema ngayon, yung pasyente ay nag-stop ng medication, ininom ang food supplement, kumalat ang bukol. Ngayon, sa akin ipinato. Ang pasyente ay magdidemanda. Kaya, advice ko sa inyo, wag na wag yung sasabihin o ipipresent as a cure for disease. May tamang approach kung paano i-combine, kung paano nyo sila mako-convince na uminom ng food supplements. Okay, next. What are food supplements? Ito yung talaga dapat, kasi mamaya sa field, tatanungin kayo ng ano nyo. Ano ba yung food supplements? Bakit ko kailangan? Bakit ako bibili? Okay. Food supplements products intended to supplement diet and provide nutrients. Kinakailangan to, tulad ng sinabi ko, meron siyang vitamins, mineral, herbs, amino acid, and other beneficial substances. Okay. Ngayon, dito na tayo. Sino na yung naka-attend sa inyo sa product knowledge? Naka-attend ba kayo lahat? Sino yung hindi pa naka-attend? Okay, ilan lang yung hindi pa naka-attend. No? It's very important na malalim yung understanding nyo or knowledge nyo pagdating sa product. Hindi kayo pwedeng sumugod sa gera nang kulang ang inyong bala. Kasi ang inyong i-approach dyan, always remember, hindi lang kayo nagbi-business dito. Okay? Hindi, ako as a dietitian, I used to work in the hospital. You know, I have made sure yung aking pasyente, pag kinausap ko yan, lahat ng knowledge na kailangan niya or information na kailangan niya para naiintindihan niya yung aking ino-offer sa kanya, ibinibigay ko yung information na yon. At pag siya ay na-feed mo ng mga kailangan niyang information, believe me, 100% walang way para magsabi ng no yung tao. Kaya kailangan, alam niyo, yung product natin, minsan, very basic lang yung product natin eh. Actually, hindi nyo naman kailangan pag-aralan yung mga scientific method, mga scientific, mga medical terminology. Hindi, just give them a brief information. Okay, before presenting, make sure you know the product ingredients. Kasi baka mamaya, tinanong kayo, ano yung omega-3, anong ingredients yan? Tapos nasagot mo, oil ng tilapia. Ay nakailang ulit na kayong mati ng trading. Actually, may nagtanong sa akin dati. Pinasa sa akin ng isang networker. Tulungan mo dito, nagtanong siya. Bakit daw yung ininom niyang actually mayaman yung kanyang social siya. Ngayon, sabi nung prospect niya, kukuha ko kahit gaano karami, kahit ilang milyon yung halaga niya.
basta ma-explain mo sa akin briefly or yung information na kailangan ko. Kasi yung product na pinipresent mo sa akin, meron some ingredients yan na meron akong allergy, which is yung wheat. Desperado ngayon yung na challenge. Paano ko i-convince to? Eh ngayon, yung isang ingredients na nandun sa kanyang product ay ang nag-trigger ng allergy niya. Pinasa niya sa akin. Ngayon, sabi niya, Kuya, tulungan mo ako dito. Sabi ko, paano yung usapan natin? Pag nag-close yan, ilang percent? Hindi ko lang. Sabi niya, pag nakuha ko to, sabi niya, 50-50 tayo. Ay, challenge niya sa akin. But anyway, since alam ko naman na yung product, and alam ko na yung mga expected ko lagi yan, yung mga ganyan tanong, i-encounter yan. Dapat, kaya ini-encourage ko kayo, dapat malalim yung understanding nyo, yung knowledge nyo sa inyong product. Kasi mai-experience nyo yan sa field. You know? Nung sabi niya sa akin, yung wheat ay nati-trigger ng kanyang allergy, okay. Expected ko yung tanong na yun. And I know already kung paano siya sasagutin. Ang food po or any plant-based diet, hindi po ito pwedeng mag-cause ng allergies sa tao. Kasi from the creation, when God created man, let's go back in the Bible principle. Genesis 1:29, I have given you every fruit bearing seed. Mga prutas, mga punong kahoy na namumunga, at mga prutas na may buto, ay siyang inyong magiging pagkain. Sino ang nagsabi nun? Sino? Yung Diyos. At sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Siya lang naman yung nagdisenyo ng inyong katawan. Siya yung gumawa ng inyong katawan, ng aking katawan. Kaya alam nyo, ang Diyos ang first nutritionist dietitian. Bakit niya ibinigay ang food, ang law ng food, na una ito kaysa sa 10 Commandments? Na-realize niyo ba yan? In the book of Genesis pa lang, meron nang binigay kagad ang Diyos na law pagdating sa pagkain. Inuna niya yan. You know, when I am digging it, pinag-aralan niyo siya, bakit nga ang law ng pagkain ay nasa first book of the Bible? Doon sa mga non-Christian, sorry, but I'm just explaining in our principle. No, I understand you're a Muslim. No? Pero you know, nung aking inaral ito, pinag-combine ko yung science. You know, napaka-essential po ng pagkain sa buhay ng tao. Doon pa lang, nagbigay siya ng instruction kung anong klase ng pagkain na dapat kinakain ng tao. Which is, pag binalikan nyo in Genesis 1:29, take it note, basahin niyo pagdating sa inyo, 100% plant-based ang diet ng tao. Kaya ako, naging vegan ako when I was 14 years old. Hindi ako kumakain ng meat. Ngayon, 49 na ako. So this is the result, no? Pag inalagaan mo yung katawan mo, walang maintenance, hindi nagkakasakit, active ka, yung brain mo, marami ka pang pwedeng gawin. But you know, kaso lang, ang tao, hindi kumain ng kung ano-ano eh. Kaya dapat naiintindihan ninyo, nauunawaan nyo ano yung ingredients ng inyong produkto. Kasi mai-encounter niyan sa field. Pangalawa, okay, ano ba yung nutritional benefits? O ngayon, tanungin ko, sino dito yung matagal na umate ng training? Si Jay. Baka ilang training ka na? First time. Sino yung mga second time, third time? Walang gusto magtaas o takot tawagin ko, okay. Sino yung lagi nakaka-attend ng training? Yung hindi magtaas ng kamay siya yung tawagin ko. Okay, sige. I think, ano yung nutritional benefits ng Omega-3? Omega Life. Ha? Omega Life, yeah. Ano yung nutritional benefits nito? Oh. Ha? Heart? In love ka ba? Okay, yeah. Ang nutritional benefits, dapat naiintindihan nyo. Yung nutritional benefits, which is, ayan, ay pinag-aaralan nyo every time na mag-aaral kayo ng intensive training about the product knowledge. But I hope, minsan, makapag-present ulit ako ng
product dito. Ginawa ko siyang mas simple, mas baka mamaya, mas madaling intindihin yung aking ginawang presentation for that, no? And then, the recommended usage. Dapat alam nyo, hindi po natural or yung isang food supplement is natural, ay pwede yung laklakin ng laklakin yan. No, meron tayong recommended usage lang. Ngayon, pag tinanong kayo, anong mangyayari pag naparami ang inom ko? Ano ang sagot ninyo? Ngayon, pag tinanong ko, ako yung pasyente, tinanong kita, uminom ako ng 2 o 3, ano ang pwede mong isagot? Baka isipin nyo, uminom ka ng marami para mabilis mo ubus yung product, bumili ka uli. Very wrong principle. Mali yun huwag yung gagawin yun. Meron tayong recommended usage. Bakit? Ang food supplements, by nature, wala naman itong overdose. Okay? Wala siyang overdose. But anything na sobra, masama. Kahit kumain ka ng fruits and gulay maghapon at sobra na sa nutrients sa katawan mo, hindi rin siya okay. Bakit di siya okay? Kasi yung sobrang nutrients na naipasok mo sa iyong katawan, nasasayang lang yan. Sumasama lang yan sa ihip, sa dumi. In the same manner, magtake ka ng vitamin C. Pag ang vitamin C, mataas yung dosage ng vitamin C mo, sayang lang. Kasi yung hindi kailangan na dosage ng katawan mo, sinasama lang yan sa ihip. Kaya nasasayang, di ba? Unless wala kang puso't kaluluwa, sasabihin mo dun sa tao, uminom ka ng marami para mabilis mo ubos yung product. Okay? So, kailangan alam niyo yung recommended usage. Naandun yan sa ating box. Nakalagay. Ano yung recommended usage natin? Dun sa omega-3 natin. Dun sa omega-9 natin. 1 to 2. Ha? 1 to 2. May 3 times a day pa dyan. Okay? Number 4. Ito yung very important. The safety precautions. Lagi ko itong sinasabi. There's a perfect time. May tamang pag-inom. When is the best time? Ano yung mga precautions dito? Dapat ito ay hindi nyo na-advise. Later on, I'll give you a time or a chance to ask me and yung question na pwede ko masagot. Okay, number 5. It's very important, especially sa Philippines. The FDA or regulatory status is applicable. Of course, it must be applicable kasi bawal ka magbenta sa Pilipinas ng food supplements na walang FDA. Okay? So, alam niyo bang may FDA tayo? Yes! Of course, meron tayong FDA. So, confidence comes from a product knowledge. Alam niyo, pag kayo may kausap at malalim ang understanding niyo sa product, alam niyo, kahit paikot-ikutin kayo ng kausap niyo, minsan makaka-encounter kayo, mga doctor, mga nutritionist, or mga dietitian, kagaya ko, pag ako binentahan mo, paikot-ikutin kita. Pero kung alam mo yung product mo, kahit ilang beses tayo mag-ikutan dito, hindi mo ako, masasagot mo ako. Okay? Kaya very important yan. Malalim yung understanding natin sa ating product. Okay, next. The right approach. Dito na tayo. Paano kayo pupunta sa inyong mga prospect? Paano? Set ng appointment, and then kakausapin kagad. Ito yung right approach. Itong presentation na to, ginawa ko to based on my personal experience. Kasi hindi naman ako nag-field talaga. Nag-field lang ako doon sa previous company. Ginawa ko siyang mag-field, hindi para magbenta. Kasi ako ay hindi naman networker. Ako ay medical missionary ako. So sanay ako humarap sa tao, sanay ako magbigay ng health advice. So sanay ako kumausap ng tao. Pero may tamang approach lagi pag ang ating prospect ay may sakit. Kasi always remember, ang front ng ating negosyo is yung ating product. Hindi ka pwedeng pumunta sa isang tao at approach mo, payayamanin kita, makinig ka sa akin. Tapos yung tao may cancer. Yung tao may diabetes. Sa tao may cancer, sabihin mo, payayamanin kita. Do you think matutuwa siya sa'yo? No. Of course, hindi. Pag ang tao may sakit, ang approach, solusyonan natin ang problema mo.
sa inyong karamdaman. Okay, ano yung right approach? Number one, the right approach to prospect is build rapport first. Alam nyo, dapat yung inyong kausap, kinakaibigan niyo yan. At saka huwag kayong mamimili ng tao na kakausapin. You know? Ito personal experience ko to. Way back in Mindoro. Kasi ako taga Mindoro ako eh. May taga Mindoro ba dito? May mga mangyan pala dito. Kababayan ko. Sabihin mo sa kanila, hindi totoo may buntot dun ha, mga mangyan. Ang buntot ng mangyan doon nasa harap. Okay. Meron ako nakausap. Sabi nung kasama sinamahan kong leader, sabi niya, Kuya, huwag mo nang kausapin yan. May nadaanan kami naglalaba sa bomba. Kasi sa Mindoro, pump yung nadaanan ko. Since ako by nature, medical missionary ako, that's somewhere in San Jose Occidental. Umikot na kami, and then nadaanan ko yung isang babae. Sabi ko, kausapin ko to, sabi ko mahaba pa naman yung time. Sabi niya, Kuya, huwag mo nang kausapin yan. Maglalaban lang yan, sabi niya. Ako, hindi pwedeng ganun eh. Nakikita ko habang naglalaba kasi yung babae, parang iniinda niya na may masakit sa kanyang dede. Ngayon, sabi ko, good afternoon po, ano po yung parang napapansin ko, hinahawakan mo yung dede mo, may masakit ba yan? Sabi niya, meron akong nararamdaman, nakakapamukod, sabi niya, kaso lang matagal na, hindi ko alam kung ano, kasi hindi pa ako nakapagpa-check up sa doktor. Ngayon, kinausap ko siya, and then, binigyan ko siya ng mga tip and advices, ano yung mga food na dapat niyang kinakain, ano yung dapat hindi niya kainin. And then of course, sinegway ko yung product, kung paano siya tutulungan ng product. Sabi niya, maganda yung explanation ko doon sa product. Kasi lang, ang problema, wala akong pera, wala akong pamili. Sabi, it's okay, sabi ko. It's okay kasi hindi naman yung purpose kaya kita kinausap is para bentahan ka lang. Ang purpose ko is bigyan ka ng information kung paano mo kahit pa paano makarelieve ng problema na dinadala mo sa iyong nararamdaman. You know what, sabi ko, this is my number, and then kung kailanganin mo ako, kung ano pa yung mga follow-up questions mo, is tawagan mo ako or i-text mo ako. Alam mo, nag-stay ako sa San Jose for almost a week. And then hindi ko na in-expect, pabalik na ako ng Manila, and then tumawag sa akin yung husband nung mag-ilalaba, the banderang yun. At you know what, kumuha sila ng worth 250,000 nung product. Sabi ko, saan ka kumuha ng perang pambili nito? Sabi niya, dahil nung kinausap mo ko, naintindihan ko kung paano ako tutulungan when it comes to nutrition ng product mo, nagsinangla namin yung iba namin yung lupa. Kaya po kami nakabili. Kaya yung leader na sumama sa akin, parang nahiya siya somehow. Kasi, you know, napaka-importante na naging sa lahat ng tao, lalo na yung kausap nyo, be friendly sa kanila. Dapat there's a right maging approachable regardless kung anong klase ng tao yan. Kasi you never know. You know? One experience. When I was in PGH, meron ako dyan naging pasyente. 42 years old siya that time. Meron siyang breast cancer stage 3. Punta siya sa clinic, sabi ko, sige, wala akong product na in-introduce sa kanya. In-entertain ko yung question and I know deep inside marami siyang pinagdadaanan. Sabi ko, let's talk about nutrition. Sabi ko, bakit ka ba nagkasakit? In the first place, yung sakit, hindi mo naman yan namana. Okay? Sino yung naniniwala ng sakit na mamana? Pera lang pinapamana. Ang sakit hindi. Okay? Kaya yung tanggalin nyo sa isip nyo yung ang sakit ay dahil ang parents ko ay diabetic, may hypertension, kaya ako may ganitong sakit. No. It's a lifestyle disease. Ang namanan nyo hindi sakit, kundi yung lifestyle ng parents ninyo. Wala namang pinanganak ng diabetic eh, di ba? Walang pinanganak na may hypertension, tama? Ako, father ko at mother ko, pareho silang may diabetes, meron may hypertension, may sakit pa nga sa puso. Na-diagnose sila, mga 30 plus lang sila. Pero, since ako ay iba yung lifestyle ko, vegan ako. Wala naman ako naging sakit.
So, it's just a myth. Etong pasyenteng ito, kinausap ko. And then, sabi ko, ito yung mga nutrition na pwedeng maghanda ng iyong katawan to boost your immune system. Kung ano yung mga naging lifestyle mo dati, papaguhin natin yan. Let your body heal itself. Did you know when God created man, linagyan niya ang ating katawan ng healing mechanism. Have you heard about the healing mechanism? Ang ating katawan has the capacity to heal itself. Meron to. Ganyan kagaling yung ating creator. Kaya niya ang katawan i-repair yung kanyang sarili. Of course. Pero ang katawan natin, required yan ng tamang nutrition. At saan mo kukunin yung nutrition na yun? Babalik ka ulit sa original diet na binigay ng creator mo. Very simple lang yan. Nung tinulungan ko siya, and then hanggang nagkahiwalay na kami, and then 15 years later, yung pasyente na nakausap ko yun, siya ay naka-recover pala sa kanyang breast cancer. Sumunod siya sa protocol nila. At you know what? Dahil sa pagiging approachable ko at kinaibigan ko siya, nung ako ay nag-PhD, meron akong ginawang research sa Japan, which is kinakailangan ko ng fund na almost 400,000. Siya ang sumagot lahat ng expenses ko. Bakit na-retain yung aming friendship? Because nung una pa lang, sabi ko, yung approach ko sa kanya, gumawa kagad ako ng rapport sa taong yun. Ganun din kayo. Kasi you never know. Yung taong ma-approach nyo, at pag na-address ang kanyang problema, siya din yung magdadala ng ibang tao papunta din sa inyo. Kaya yung inyong way pagbibenta, madali na lang yan. Hindi na hard selling ang mangyayari yan. Kasi may recommendation na. Yung nirecommend niya sa inyo, nakita na niya yung naging resulta dun sa taong yun. Kaya pag inalok niyo yan, hindi niyo na kailangang explain na niya ng malalim. Sapat na yung may tinulungan kayo. Kaya very important yan. Hindi lang puro benta. Wag lang yung pag nakita niyo yung tao, magkano kaya, anong kayang package ang pwedeng kunin dito? Yung mata umiikot pa sa bahay, pag maraming appliances, mas maraming malaking package yung offer ko dito. No, that's very wrong principle. Next, ask question. Dapat nagtatanong kayo. Understand their lifestyle, diet, and health goals. Kasi, ang tao, bakit ba sila nagkakasakit? Dapat naiintindihan nyo, nalalaman nyo, ano ba yung naging lifestyle nila. Kasi, alam nyo po, very important na mabigyan nyo sila ng advice, hindi lang nabentahan. Kasi kahit uminom sila ng ating product, ng pinakamagandang food supplements, pero kung hindi nyo naturuan ng tamang lifestyle, useless yung food supplement na yan. Make sense? Yes. Make sense. Bakit? Kasi ang tao, bakit ba ang tao nagme-maintenance? Dahil meron, let's say, may diabetes. Bakit yung diabetes niya kailangan ng maintenance? Did you even know that diabetes is reversible? Ano yung key para ma-reverse yung sakit ng tao? Change their lifestyle. Change their lifestyle. Kaya dapat naiintindihan ninyo kung ano yung sakit niya, alam niyo yung diet niya. Okay? Pero meron ako dito advice. Hindi naman pwedeng magbenta ka ng health product and mag-advise ka ng health, pero ikaw ay putlain. Lubog yung mata, puyat. Hindi ka pwedeng magbigay ng health advice pag tayo mo, yung gout ko. Ang kumakay pa sa'yo palabas yung pinuntahan mo. My point is, kailangan pinipresent mo, makita sa'yo muna na healthy ka. Tama? Pag ikaw ay putla at pumunta ka sa akin at binentahan mo ko ng product, baka sabihin ko, laklakin mo yung product mo.
Kaya, of course, very important. Ako, this is an honest question. Iniinom niyo ba yung product? Yes! Parang may sinungaling na naiwan. Iniinom niyo yung product niyo? Yes! Of course. Dapat iniinom niyo. Para alam niyo, iba yung confidence level. Kasi alam niyo yung experience. Alam niyo yung resulta. Alam niyo yung feeling. Alam niyo yung resulta. Kaya dapat ako, nire-require ko, ini-encourage ko na kung ano yung binibenta mo, dapat iniinom mo yan. Huwag kayong parang mga celebrity. Nagpo-promote ng kung ano-ano product, di naman nila yung kinakain. Okay? So, dapat, naiintindihan mo yung lifestyle nila. Ngayon, nakita niya sa'yo, uy, okay ito ah. Yung katawan nito, healthy. Paniwala. Mabango. Huwag naman pag-upo mo, sa kaharap ng mong pasyente, baka ang ikatodas pa niya yung amoy ng kilikili mo. Ha? Alam mo? Ito na naman. Meron na naman akong ilalagdag na tao. Meron akong sinamahan. Sabi niya, katulong siya sa akin. Ayoko pagkiting pangalan si CJ. Ngayon, siya din yun actually. Sinamahan ko siya. Ngayon, ang pinuntahan namin lola, yung lola ay, ang nirereklamo niya ay, parang may gout si lola, hindi ko naman tandaan. Basta tumatak sa isip ko, sabi niya, kayo ba'y may dalang sinampay na hindi natuloy? Kasi si CJ, yung suot niyang coat, naamoy ko sa kotse pa lang. Sabi ko, CJ, may araw ba sa inyo? Sabi ko, huwag mo suot niya. Yun pa rin yung sinuot niyang coat kasi gusto niya presentable. Kasi yung lola, meron pa ba nabakan? So, pero hindi, kumuha naman si lola. My point is, kailangan, of course, sa amoy niyo pa lang, di ba? Madadali pa yung kausap niyo. Okay? Nagkakanawa tayo dito. Ito, mga ethics itong tinuturo ko sa inyo. Kasi kami, ito, trained ako dito sa public health. Kailangan pag kumarap ka sa pasyente, kailangan mukha kang healthy. Kami, mga dietitian na, pag ako obese, tingin mo, lalapit ka sa akin. Of course, hindi, di ba? Ayoko lang ilabas yung 6 packs ko, baka makita yung camera eh. So, kailangan makita sa'yo yung binibenta mo. Okay? And then, pag ngayon, may sinasabi yung pasyente, nagkikwento siya, alam mo ang tao may sakit, makwento na yan. Pati yung problema ng mag-asawa, kinalapit ko yung misis ko, ayaw na naman. Magkikwento yan. Minsan kahit yung utang niya, kinikwento niya yan. Listen. Do not interrupt. Kasi baka mag-visit yan sa'yo, pahabol ka pa niyan sa aso. Pag nagkwento siya, alam nyo, isang sikreto. Pag ang kausap ninyo o inaano ka nyo ng product is nagkwento na, kampante na yan sa'yo. Yes. Kampante na yan. You know, na-experience ko one time, ako ay nasa Dumaguete. I think nasa Ascendra din. Ako, member ng Ascendra yung nagdala sa akin. Si Ma'am Mersa, may nakakilala yan. Dinala niya ako doon sa isang matandang lolang nurse na retired na nurse na may sakit. Pagpasok pa lang, alam mo yung itsura niya, parang bulldog na nakakulong. Takay siya doon. Pero, pwede sa kanya, pinatuloy pa din. Sabi, sino ka? Umano sa akin. Angie Falcadan, I'm a nutritionist dietitian. Ano kayo? Sa isip-isip ko, pag ito natadyahan ko, tumatawag ko. Kaya syempre polite. Pinagin ako sa kanya, kasi po, na-introduce kayo dito. May sakit po kayo. Ano naman, may sakit ako. May gamot ako. Okay. Naiintindihan ko kasi pag yung tao, maraming iniinom ng gamot, may initin ng ulo niyan. So ngayon, in-entertain ko pa rin, yung balik ako dun sa aking purpose, to educate this person. In-educate ko siya, pinakusap ko kahit minsan di na niya akong nililingon. Alam mo yan yung kinakausap ko, salita ako na salita, doon siya sa santo nakatingin. Parang napaka-weird. Pero tuloy lang ako, kwento-kwento. Pero alam mo, good thing about her, lahat ng sinasabi ko, naiintindihan niya. Dumating na ako doon sa point na parang religious na yung approach ko sa kanya, ay Catholic. Sabi ko, ang Diyos ay more than willing to heal us. Alam mo, ang Diyos
pag umiyak ka sa kanya, lumapit ka sa kanya, magpapadala yan ng messenger in any form para lang tulungan ka. And you never know, baka ako yung sagot sa problema mo. Kaya ako nandito. Imagine from Manila ako, pero nagpunta ako sa bahay mo dito sa Dumaguete. Bigla siyang gulong ganyan. Ilang taong ka na ba yun? Ay, nanay, sabi ko sa kanya, nanay, hindi po tayo talo. Sabi ko sa kanya, tumawa siya. Sabi niya, ano ko itong batang tuwa? Sabi niya sa akin, ano ba yan? Yung product mo yan. So, ngayon, nung naglabas ako nung product, so nagtanong siya ngayon na nagtanong. Sabi ko, okay, kuha ko to. Nagtanong na nagtanong, interested na siya. Ngayon, katatanong niya sa akin, hindi niya alam, pumasok na siya sa bitag ko. Ang point ko, hindi lang naman benta. Pero of course, nandun na rin yung bigyan mo siya ng, ng information. You know what? Yung busangot na mukhang bulldog ang itsura bago ko lumakas, kumuha ng worth 50,000 na product mo. Kaya you know, mga kaibigan, pag ang tao, kausap nyo, huwag kayo mag-interrupt, huwag kayong sumingit, hayaan nyo siya hanggang matapos, and huwag kang mag-assume. Kaya ka nagka-cancel kasi pasaway ka. Akong ganunin mo. Do not assume. Number 4, educate. Ine-educate nyo sila. Binibigyan mo siya ng information, pero wag mo siyang pinipressure. Hindi yung pwede nag-educate ka, ma'am, sige na, kahit isang pack lang. Ma'am, sige na. Pag hindi ka uminom ng Omega Life, aatakihin ka sa puso. Magkakaproblema tayo dyan. Baka kasuhan ka pa. Habang ang pinita ito, hindi naman to doktor, sabi ng Batanggenyo. Okay? So, do not pressure. Hayaan niyo sila, okay, na mag-decide on their own. Share helpful information. Kasi, you know, ang taong may sakit, ang kailangan nila solusyon. Ako, pag may sakit ang pasyente ko, pupunta sa akin. Hindi ako nag-endorse ng any product, pero nagsasuggest ako. Pero before ako mag-suggest, binibigay ko lahat ng information na kailangan ng aking pasyente. And then, nung nakuha niya lahat ng information, lahat ng kailangan niya, nung nag-mention ako ng product na kailangan niyang inumin, hindi yan magdadalawang isip, bumili. Ganun din yung mga sa ibang doktor. Ganun din yan. Bibigyan ng information yung pasyente, and then may prescription na. And next na, pupunta na sa Mercury drugs. Okay, so very important, helpful information. And then 5, recommended responsibly. Only suggest what is appropriate. Ayan yung sinasabi ko. Hindi pwedeng lahat ng product mo, porque nakita mo, halimbawa, si CJ, lalaki, bebenta ko ba ito ng inyo, ano yung sa natin ba? Inyong harmony. Kailangan pa ng kamatres. Pwede. Ha? Sinong nagpapainom ng In Your Harmony sa lalaki? Ako. Ha? Pinainom ng lalaki, baka magbuntis yan. Of course, my point is, mag-recommend lang kayo kung ano lang yung kailangan ng isang pasyente. Huwag mong i-feed lahat. Hindi pwedeng lahat ibigay nyo sa kanya. Baka mamaya, yung pasyente, maging considerate kayo. Of course, every penny ng mga tao, very important yan, of course. Huwag nyo hayaan na masayang yung pera nila. At you know what? I believe, ang mga tao kausap nyo, nararamdaman nila kung ano yung intention mo lang sa kanya. They can feel you. From the time na pumasok ka pa lang sa pinto, habang nag-uusap kayo, nag-o-observe yan. Kaya alam nila kung magpapapating ka na o hindi. Kaya be authentic. Maging kayo, honest kayo. Una sa sarili ninyo, and pangalawa, maging honest kayo sa inyong kausap. Ibigay nyo lang kung ano yung nararapat at tama. Okay, clear tayo dito sa tamang approach na ito. Ayaw ko next time, tatawag kayo. Ay, kailangan ko yung tulong ng ating product specialist. At meron akong napainom, ang daming reklamo. Okay, so ito, next question to us. Meron tayong mga protocol pagdating dyan.
kung ano yung mga dapat yung tinatanong at hindi yung dapat tinatanong. Minsan kasi, baka mamaya, pati yung chismis niya sa buhay, tinatanong mo na rin. Eh, hindi naman yun yung purpose mo doon. Okay, ano yung question to ask? Question to ask a prospect. Number 1, what are your health goals? Of course, kailangan paintindi mo yan sa kanya. Ang tao may sakit. Alam nyo, yung product natin, kahit walang sakit, pwedeng inumin. Unpredictable na yun kung sino may sakit sa puso. Nagpa-check na ba kayo ng heart ninyo? Hindi. Hindi pa. Hindi pa kayo alam nyo, isa yan sa pinaka-traidor ng sakit. You never know. Basta ang lifestyle mo ay alam mong mali. You drink alcohol, kumakain ka ng mga fatty foods, walang exercise. Dapat magpa-check na kayo. Yung younger generation ngayon ang tinatamaan ngayon. At pabata ng pabata may sakit ngayon. Kaya, tatanungin mo lagi, yung iyong pasyente or yung iyong prospect, ano ba yung health goals mo? Ipa-realize nyo sa kanila, this is reality. Kahit gano'n ka kayaman sa mundo ito, pag may sakit ka na, useless na yan. I have a good friend, he's 33 years old, very successful na businessman. Sa New York siya nag-business, alam yung Bitcoin, ayun yung negosyo niya. And he was able to make empire, $1 million of empire sa New York. Alam nyo, ang naging problema niya, nakikipag-socialize siya sa kanyang mga business partner. So para makakuha siya ng client, inom, alak, puyat, tapos yung food na kinakain ng tama. For 7 years na yung ginagawa. Pagdating niya ng 30 years old, you know what? Nagkaroon siya ng cancer sa dugo. And then nagkaroon din ng autoimmune disease. And then to cut the long story short, ginastos niya yung marami niyang pera. And then later on, he died at the age of 53 years old. Ako, the problem, I feel guilty kasi I never asked him, ano ba yung health goal mo? Lagi kami nag-uusap. Nakikita niyo yung lifestyle ko. Sabi niya, sana one day magawa ko yung ginagawa ko. Pero I never asked him, ano ba yung health goals mo? Marami ka ng pera. Dapat alam mo, kayo sa sarili ninyo, alam niyo dapat yung health goals niyo. Okay? Hindi ka pwedeng ma-involve sa isang negosyo na hindi lang ang goals natin dito sa mundo. Always remember, paano yumaman? Of course, sino bang ayaw yumaman, di ba? Pero hindi mo pwedeng ma-enjoy yung kikitain mo sa Ascenda kung ikaw ay may sakit. Make sense? Yes. Kaya ang pinakang pundasyon pa rin ng ating pagkatao, yung ating kalusugan. Kaya nga in-establish yan in the book of Genesis pa lang. God wanted us to be healthy. Kasi paano mo ma-enjoy yung blessings mo pag may sakit ka na? Kaya dapat meron tayong health goals. In the same manner, you will ask your prospect, ano ang health goals mo? Number 2, how is your daily diet? Kaso lang, ang hirap magtanong at ang hirap mag-advise, huwag kang kumain ng mamantika. Paglabas mo sa bahay niya, fried chicken yung kinakain mo. Kaya minsan, I have reservations sa mga gathering na nag-invite sa akin for health forum. Last time, nag-invite ako sa health forum. Ang audience ko, halo-halo, matanda bata. Turo ako ng nutrisyon, tamang nutrisyon, ano yung dapat kinakain. We need micronutrients, we need macronutrients. Lahat healthy food yung aming pinag-usapan. Later on, ang ending nun, nung nagpakain na, McDonald's yung kinain. At the sad reality, lahat ng in-educate ko, kumain sila lahat. So, pumasok dito, lumabas sa kabila. Always practice. Practice what you preach. Kaya dapat kayo, start. It's never too late. Start, para ma-enjoy nyo. Ma-enjoy nyo yung journey nyo dito sa Ascenda. Ma-enjoy nyo yung every penny na kikitain nyo dito. Kasi sayang naman, ang sipag-sipag mo,
ang dami mo ng client, ang laki na ng kita mo, pero you never know, iniipon mo lang siya para sa sakit mo in the future. So, hindi ganun yung prinsipyo. Okay? Dapat, pag ikaw ay nagbebenta or nasa ganitong klase ng negosyo ka, make sure healthy ka by spiritual, number one. Pangalawa, physical. Kailangan healthy yan pareho. So, tatanungin mo, how is your daily diet? Number 3, do you often feel tired or lacking energy? Yan. Pag nagkwento yan, nagsabi yan, oo nga eh. Lagi akong pagod. Lagi ako walang energy. Alam nyo, dapat alam nyo agad sa utak nyo, anong product ang fit sa ganito. Best bar. Di ba? Ano yung fit na product? Best bar. Best bar. Okay. Number 4, are you taking any medications? Yan. Siyempre, may sakit. Wag kayong mag-a-advise. Pag tinanong kayo ng pasyente, halimbawa, may diabetes, halimbawa, tanongin kita, sabi mo, healthy ang product mo. Makakatulong ito para ma-address yung aking sakit. Ngayon, pag bumili ako niyan, ititigil ko na ba ang medication ko? No. Bakit? Kasi may mangyaring, kasi hindi pwedeng iputol agad kasi may pwedeng mangyari. At yun yung magiging problema mo pagka ikaw yung kumausap sa kanya. Okay. Paano ang approach? Ganito ang approach siya. Pag tinanong mo siya, are you taking any medication? Of course, yes ang sagot. Ngayon, sasabihin niya, sige, base sa explanation mo, maganda, healthy yung product mo. And according to you, matutulungan ako. Ngayon, meron akong medication. Paano ko ito ititigil? Paano mawala ang maintenance ko? The right approach is, hindi kami allowed na magturo sa inyo or magsabi sa inyo if you need to stop medication. Ako din, sa mga pasyente ko, pag halimbawa may sakit, hindi ko right away pinapatigil ang medication niya. Una kong ginagawa is change Lifestyle. his lifestyle muna. Okay? Habang nag-change siya ng lifestyle, of course, pag may sakit, meron niyang follow-up, check up, of course. Ngayon, pag nag-change ka ng lifestyle, magre-reflect yan sa result ng laboratory mo. Ayan yung nangyari sa mom ko. Kasi meron siyang diabetes. Nagkaroon siya ng diabetes at the age of 32 years old. And then, pagdating niya ng 38 or 39, nagkaroon siya ng hypertension. Daming gamot, minom ng pang-diabetes, minom ng pang-hypertension. And then, later on, nagkaroon ng heart enlargement. Daming award. Ngayon, nadagdagan na naman ang gamot niya. After several years, nagka-chronic kidney disease siya, stage 3. Sabi ko, nakakahiya naman, dietitian ako, and then, tapos ang mother ko ay may sakit. You know what I did? Nag-resign ako sa work, 2 years ko siyang inalagaan. Pinapainom ko siya ng medication niya, pero ako yung nag-prepare ng food niya. We did it gradually. Gradual yung pagtanggal ng medication niya. As per her doctor's advice. Yung doctor niya, every 6 months kasi dinadala ko siya sa check-up niya. And then, binabawasan ng dosage yung gamot niya. Hanggang 2 years later, ang mom ko, nandun na siya sa pinakang mababang dosage na lang. Kasi ang result ng laboratory niya is normal na lahat. So, ngayon, my mom is 9 years now off siya sa any medication ngayon. So, the goal is, of course, you are not allowed, okay? But you gradual ka. Kasi when you are building relationship sa inyong patient, hindi lang siya pang one time. Of course, babalik-balikan niyo yan sila para ma-feel nila na you are really care about her. Hindi lang yung nabentahan mo na nag-disappear ka na. Dapat pina-follow up niyo yan sila. Okay? Number 5, next is
Have you consulted a health professional about food supplements? Tatanungin niyo yan. May mga doctors, I understand, may mga doctors na hindi sila nag-advise ng food supplements. Meron silang mga reservations. I understand. Ako, ang tito ko is diabetology, isa ko tito is cardiology. Hindi siya into this sa mga food supplements. Pero yung tito kong diabetology, nung siya ay malapit ng ma-amputate, saka lang siya nakinig sa akin, you need to change your lifestyle. Noon kasi nagkakagulo kami dalawa, ay hindi, lahi ito, sabi niya. Nung ma-amputate na siya, sabi niya, gawan mo ako ng, sorry. Sabi niya, gawan mo ako ng meal plan. Parang 3 years, 4 years din yung tito kong yun, nag-workout. Win-workout namin yung ano niya. And then, nag-add ng exercise, and then, doon lang siya pumayag ng may food supplements. Kasi, hindi lahat ng nutrients or nutrition na kailangan niya, nakukuha niya sa food. Doon lang ako nag-add ngayon ng food supplements. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi pwedeng just eating healthy foods ay okay na. Hindi lang pwedeng food supplements lang na walang healthy foods. No, kailangan pa rin ng food supplements. Alam niyo, ang tito ko ngayon, hindi siya na-amputate actually, pero diabetic pa rin siya, pero in a very, nag-oral medication pa rin siya, pero dati insulin dependent yun. So, ngayon pa lang siya naniwala na ang food supplements talaga is essential sa ating katawan. Okay? So, dapat tatanungin nyo, hindi pwedeng kayo ang magda-diagnose. Baka mamaya nakita mo may bukol sa leeg, naku, may cancer ka. Ay hindi naman pala malignan yung bukol. May mga ganyan, naku, tinatakot yung Yung pasyente. kausap para makabenta. No, it's very wrong practice. Kailangan i-advise nyo din siya, tatanungin mo din siya, kayo ba ay nakapag-consulta na sa doktor? Of course. Ngayon, ito na, sa pag-present ng ating product. Paano ba kayo nag-present ng product? Pagdating nyo ba sa isang lugar, alam nyo, itong gawin. Tip to, kasi na-experience ko talaga to. Yung leader na sinamahan ko, pagpasok niya sa bahay, nung bebentahan ng prospect niya, dalang paper bag, nilabas isa-isa kagad. Wala pang sinasabi anything, nilabas lahat ng product niya. Sabi kagad mo, ay, bebentahan niyo ako, ayoko niyan. Hindi talaga kami entertain niyo. Huwag muna kayo maglalabas ng product niyo. Of course. Kasi makikipag-relasyon pa kayo dun sa kausap niyo eh. Pag nakita niyo ng kampante, nabigyan niyo na siya ng education, na-educate niyo na sila about sa product, saka kayo mag-present ng inyong produkto. Ilalabas niyo. Kasi magtatanong na siya eh. Ano ba pwede? Ano ba yung meron ka dyan na makakatulong sa akin? Okay, use this simple flow. How to present the product. Number 1, introduce the product. This is a food supplement designed to support nutritional intake. Alam niyo, ang mga tao, kaya sila nagkakaroon ng sakit because of lack of nutrition. Kasi mostly ng diet, mostly ng sakit, cancer, diabetes, hypertension, gout, name it. This is all lifestyle disease. Because of what? Poor nutrition. Alam niyo ba ang diet ng tao ngayon? May dalawang klase ng diet. Macronutrients and micronutrients. Okay, macronutrients is the fats, carbohydrates, and protein. Okay, and micronutrients, ito yung vegetables and fruits. Dapat, ang kinakain ng tao, at least 70% is micronutrients. Pero ngayon ang tao, they don't eat micronutrients. Purong macronutrients na. Tama? Kahit kayo, di ba? Mahilig sa rice, mahilig sa protein, animal protein. So, kaya ang tao ngayon, nagkakaroon ngayon ng sakit. So, very important na dapat naintindihan, itong food supplement na ito, designed to support your nutritional intake. So, may establish kagad sa kanya, okay, hindi sapat yung nutrition ko.
Kaya kailangan, very important pala sa akin yung product na inaalok mo sa akin. Pangalawa, explain the ingredients. Ayan yung sinasabi ko. Dapat, alam nyo na kagad yung ingredients nito. Kasi, hindi pwedeng pag dun pa lang sa harap ng kausap nyo, saka pa lang kayo nagbabasa sa likod, meron nga pala itong ganito, ganyan. Nako, believe me, minus yan sa inyong kausap. Lalo na mga professional ang kausap ninyo. So, dapat alam nyo yung key nutrients and their general roles. Bakit ko kailangan ng barley? Ngayon, ako, magtatanong ngayon ako sa inyo. Dapat pag may nakasagot dito, bibigyan ko ng iPhone 17 Pro Max. Ako yung pasyente. Ang dami kong ininom na barley. Di ba maraming barley ngayon? May Sandy barley, ano pa, may Iron barley, Salveo, di ba? Ngayon, ito ang tanong ko. Ano ang pinagkaiba ng barley mo sa barley nyo? Di ba, tinanong kita. Ano ba kakaiba ng barley mo sa ibang barley? Ano sa ulo? Miss Barley. Kaya Miss Barley kasi yung Barley. Ha? Okay, sige. Okay. Very good. Hydrolyze. Maraming barley. Okay. This is very simple. Explanation. Meron diyang iba't ibang company na nagpo-produce ng barley. Tama? Yes. And lahat sila ay sinasabi nito ay healthy. Tama? Wala pa akong nakita nagbenta, huwag kang bumili nito, bulong ito, panis ito, hindi ito maganda. Lahat ay sasabihin nila, ito ang pinakang maganda. Yes. Tama, yun. Ngayon, this is very simple explanation. Ano napansin niyo sa barley natin? Hydrolyze. Pag ininom niyo, may aftertaste. Di ba? Yes. May aftertaste siya. Ayan ay palatandaan ng purity ng isang barley. Kaya pag nakatikim kayo ng barley na matamis, or may flavor, nakakita kong barley chocolate, Diyos mio, bakit may chocolate flavor na ang barley ngayon? Meron pang mentol. Alam nyo, ang isang barley, pag pure barley yan, nang walang ibang ingredients, ang enzyme yan hindi nawawala. Kaya sasabihin ninyo, ang barley namin is 100% pure ito. Kaya if you will notice, meron itong amoy. Unlike kagaya ng ibang barley na may encounter mo, matamis or meron na silang lasa because hinaluan na nila ito ng ibang ingredients. Which is naaapektuhan ang quality ng barley pag ito ay hinahaluan ng ibang ingredients. Okay? So, as simple as that, huwag kayong manira. Ay, hindi maganda yung barley nila. Ito ang bilhin mo, yung kanila hindi yun. Itigil mo yan. Bad yun. Mamaya, tuturo ko sa inyo. Actually, meron akong, meron diyang kilala ko nagbenta. Ang tinira niya yung isang company, sabihin ko na ay lang yung tinira niya. Ngayon, ay, ito, maganda ito. Yung ay, naku, ganito yung ingredients dito, ganito yung ano. Diyos ko ang MD. Yung binentahan niya yun ay isa yata sa leader ng IAM party. So nagkaaway pa sila, hindi bumili. So yun, sabi niya, nandira ka, bibili sana ako sa'yo, pero kung hindi mo sinara yung product ko, bibili sana ako para matikman yung product mo, hindi na lang. So yun, the key nutrients and their general roles. Next, connect the prospect needs, relate benefits to their goal. Pag halimbawa, nakita mo na, okay, ito ang pasyente ito, ganito ang problema, i-connect mo ngayon siya sa iyong product. Okay, bakit ka ba may diabetes? Because of, ang diet niyo po, very high in fat, carbohydrates, and then more on processed food ka. So patataasin natin ngayon yung fiber sa iyong katawan. Okay? Essential yan sa mga may diabetes. Kailangan nila ng fiber. So ang aming pong barley is very, very rich in fiber. Dietary fiber. Okay, magkakaroon ngayon siya ng idea. Tatatak sa isip niya yun, okay, ang aking sakit, may hope ako na ma-reverse ito pag meron akong tamang fiber sa aking katawan. At pag uminom siya everyday ng barley, of course,
Of course, hindi natin sinasabi na kagaling ka or makikure ang sakit mo. No. By changing your lifestyle and food intake, madi-reverse ang sakit ninyo. Okay. Next is explain proper use, dosage, timing, and precautions. Hindi nyo pwedeng tulad ng sinabi ko dahil sa kagustuhan nyo na maubos niya kagad yung product niya, paiinumin mo siya unlimited. Hindi ganon. Bigyan nyo siya ng tamang dosage lang according dun sa declaration sa ating label. Basahin nyo yung label. Meron tayo dyan dosage na binibigay. Timing. Ang tanong, ano yung timing? Pinakamaganda. Ako, as a personal advice ko, mas maganda siya, pinapatid ko siya, empty stomach in the morning. Yes. Yes. Alam niyo ba yung barley natin ay hindi pwede sa mainit? Sa warm, pinapainom nyo. Huwag yun nang i-advise yung warm. Baka mamaya iba yung level sa warm. Yung iba-iba, yung warm masyadong mainit pa sa pero warm yun. Mas maganda sa tap water lang siya. Okay? And then, timing nito, empty stomach is better, and then before sleep, better siya. Okay? Kasi mas maganda ang absorption ng katawan. Pag natutulog, ayun lang yung kanyang ina-absorb, yung ating product. Okay? And then yung precautions niyan, of course. Huwag mong sabihin na, tulad ng sinabi ko, pag uminom ka ng product, tigil ka na sa medication mo. No. Dapat binibigyan niyo siya ng precautions. Okay. Next is encourage open discussion. Of course, invite niyo siya. Kung mayroon po ba kayong gusto pang malaman. Baka mamaya, sa dami ng sinabi mo, hindi na nakasingit yung kausap mo. Meron pala siyang gustong sabihin sa'yo. Of course, encourage niyo siya, magtanong ka, ma'am or sir, meron po ba kayong gusto pang malaman about sa product? Anything na akin po kayo sasagutin or i-address ko yung inyong katanungan. Okay. Ito na tayo, sa ethical selling. Hindi pwedeng pagpakita ng product, nanginginig ka na kumukuha na ng wallet ngayon yung kausap mo. Pagbukas yan zipper, listahan pala ng utang niya. Pangwalo ka sa utangan ko ngayon. May ethics tayo pagdating sa pagbibenta ng product. Ethical selling principle. Always, remember, number 1, tell the truth about the product. Huwag kayong OA. Sabihin niyo yung totoo. Hindi yung pwedeng yung sabihin na, ay, si Juan ay uminom ng product namin. Alam niyo, meron siyang high blood. Gumaling. Ito lang ang ininom product. OA na. Mamaya, ganun din yung inasahan ng binentahan ninyo. No. Lagi yung sasabihin, yung totoo about sa inyong product. Saan siya ginawa? Ano ang ingredients nito? Ano yung protocol nito? Ano yung tamang pag-inom nito? Huwag kayong mag-a-adds on. Hindi ito buffet. Okay? Always tell the truth. Number 2, avoid exaggerated claims. Ayan yung sinasabi ko lagi. Katulad ng pasyente sa Bicol. Umasa na yung product lang, pag yun lang ang inom niya, magiging okay na yung sakit niya. And later on, sa galing niya kasi bumili siya ng worth of 100,000 of product, hindi naman na-address, lumala yung sakit niya, yun. Ayan ang nagiging problema. Ayokong ma-encounter niya yan because excited kayong magbenta. Always tell the truth, what excited. Ibigay niyo lang yung nararapat na information. Alam mo, kahit kami sa clinic namin, hindi namin ine-excite ang pasyente. You know the good thing about being not exaggerated claims? Kasi pag finid nyo lang yung kausap ninyo ng tamang information, protocol, at hindi na-address niyo yung sakit niya, there's no way para i-claim ka niya. Hindi ka niya pwedeng balikan, hindi naging maganda sa akin yung product mo. Kasi pwede mo siyang sabihan. Nung binigay ko sa iyo lahat ng information ng protocol, sinunod mo ba ako? Meron kang pambalik sa kanya. Kasi may mga kanyang pasyente. No? Binigyan mo ng protocol pero hindi nila sumusunod. Very Filipino mindset. Yeah. So dapat hindi kayo exage. Para pag dumating kayo sa sitwasyon,
yung pasyente ninyo, babalikan kayo, of course, meron kayong pang defense sa inyong sarili. Do not promise, guaranteed the result. Marami na akong na-encounter niyan. Nung ako ay product specialist pa ng isang company, sa akin lagi ang bato. Walang nangyari nung ininom ko yung product, naging ganito pa ako, tumaas lagi yung sugar. Naka-encounter kayo ng ganon? Nung ininom yung product, sinabihan kayo, ba't tumaas lagi yung sugar ko? Na-encounter niyo yun? Sino yung mga naka-encounter yung ganon? Okay, in the future, ma-encounter niyo yan. Always remember, pag uminom ng product natin, at binalikan kayo, diabetic ka, halimbawa, oh, tumaas yung sugar ko, pagkatapos kong uminom yan. No, walang kapasidad ang isang food supplement para mag-spike ng sugar sa ating katawan. Lalo na ito ay pagkain. Okay? Wala nga itong added sugar eh. Actually, yung isa namin product meron itong stevia, right? Napansin nyo? Ngayon, pag tinanong, bakit may stevia, ay bawal nga yung stevia. No, ang ginamit natin ditong stevia ay hindi processed stevia. Ginamitan natin ito ng original na stevia. Yung mga stevia na nabibili na, hindi yun healthy. Hindi yun totoo. Processed stevia yun. Yung ginagamit natin is original na stevia. Kaya, lagi ko sinasabi, huwag kayo magpo-promise ng guaranteed result. Magbibigay lang kayo sa kanila ng information lahat na kailangan. Number 4, respect the prospect's decision. Yes. Mamaya, sinabi ng prospect, ay, wala akong pera ngayon. Sige na, kahit isang pack lang. So, hindi sa'yo, sinapa ka. I mean, respect. Kasi ang tao, pag nakita niyang maganda yang ino-offer mo, alam mo, tatalin na yan sa isip niya. Katulad nung na-experience ko nga, yung kinento ko kanina, yung nagbobombang babae. Nung na-educate ko siya, hindi ko na-expect. Actually, dun sa pinuntahan ko, siya yung may malaking account na binili actually. Kumpara dun sa mga malalaking bahay na pinuntahan ko, mas siya yung may pinakamalaking, siya yung pinakamalaking binili. Kasi pag ang tao, nakita nila, okay, na-feed mo sila ng information, nakita nila, ito yung makakatulong sa kanila, nakita niya na, okay, malaki ang pwedeng impact nito sa health ko, you know, babalik at babalik yan. Pero kung walang-wala talaga, huwag mong sasabihin, utang ka na lang sa kaibigan mo para makabili ka. No. Well, respect. Pag sinabi niyang come back tomorrow, come back next week, saka kayo, sumunod kayo sa sinabi niya. Okay, next. Encourage medical consultation when needed. Ito, very important yan. Baka mamaya yung napuntahan yung may sakit, kailangan na pala ng medical consultation. Ngayon, sasabihin mo lang, okay na ito, inom ka na lang nito. Wala, gagaling wala ka na magiging problem. Eh yung pasyente mo pala ay kailangan ng TB test pala. May TB pala, hindi nahawaan ka pa. Ngayon, kinakailangan, encourage nyo din sila. Hindi tayo pwedeng mag-assume. Baka ganito yung sakit mo. Baka ganito yan. Hindi pwede. Kinakailangan, pag nakita nyo, tatanungin nyo, pumunta ka na ba sa doktor? Na-check up ka na ba ng doktor? Pag hindi pa, go to doctor and have a check para ma-determine natin. Ako, pag kayo in the future, magbibigay kayo sa akin or hingi kayo sa akin ng tulong, kailangan kong tulong nyo, advice, may pasyente ko ako, ganito yung problema. Huwag muna nyo akong i-approach. Mamaya, bibigay ko sa inyo Facebook kung pwede nyo at pwede kayo mag-question sa akin, anything. But, lagi kong tatanungin, ang pasyente bang ilalapit ninyo sa akin ay meron na ba ito result ng laboratory niya? Para alam ko kung paano siya i-approach. Okay? Pag walang ganon, hindi nyo nakuha yung mga information na kailangan ko, do not approach me. Okay? Next. Trust is more valuable than a quick sale. Totoo yan. Kasi hindi porke nabentahan mo na siya and then hindi naman na-establish yung trust niyo sa isa't isa. It's useless. Kasi magiging one time lang yan. Kasi pag kayo ay nagkaroon, lagi mo sinasabi, good relationship actually, importante yan. Kasi pag may tiwala na sa tao, magre-recommend yan na magre-recommend. Actually, meron akong isang kilala, networker siya. Bata pa yun. Magaling siya makipag-relationship dun sa kanyang mga kausap. Alam niyo ba na siya ay isa siya sa mga maraming nagiging sales
Because of what? Yung mga nakakausap niya bawat tao yun, refer sa kanya. Kasi maganda yung relationship niya at may trust sa kanya. Hindi yung ibang leader, nakuha na yung bayad, yung package din na bumalik. Linak pa sa Facebook. No, don't do that. Kailangan yung trust natin, mas mahalaga yan kesa sa mabilisang benta. Okay. And then, ano yung mga dapat nating iwasan? Ito lagi ko itong na-encounter. Number 1, what to avoid when selling food supplement. Lagi ito, common to. Do not say the supplement cures disease. Importante yan. Hindi natin sinasabi na nakaka-cure ito ng disease. Kasi pag hindi yan na-cure ng disease na, may problema ka dyan. Pangalawa, kinakailangan do not pressure prospect to buy immediately. Pag sinabi ng pasyente, wala pa ako right now, okay na. Huwag na kayong mag-stay pa matagal, baka ipahabol pa kayo sa aso niyan, kulit nyo. Okay? Do not pressure. Number 3, do not compare products unfairly. Ako, I feel bad about it. Kasi, huwag yung sasabihin na, ay, yung ibang product hindi yan maganda. Hindi ito. Naghahanap buhay din yung ibang tao. Kasi, alam nyo, nagre-reflect yan sa inyong personality. Pag nanira kayo ng ibang produkto, mas mawawala ang, hindi nyo ma-establish yung good relationship sa inyong kausap. Kasi, magkakaroon siya ng mindset, eto, hindi magandang tao to eh. Naninira ng hanap buhay ng iba. No. Do not compare unfairly. Sabihin mo, okay din sila, and then, itong aming product, okay din ito, and then, yung decision nyo po, nasa sa inyo po yan. Okay? Number 4, do not give medical advice beyond your expertise. Yan. Huwag kayong basta-basta nagbibigay ng mga kung ano-anong advice na hindi nyo naman yan expertise. Baka mamaya, panikan kayo ng mga pasyente nyo. Ay, sabi ni CJ, ganito daw. Kaya pala nanginimay pa ako, meron akong high blood. Hindi niya pala, diabetic pala yung pasyente. No? So, kung ano lang yung capacity ninyo, kung ano lang yung knowledge na meron kayo, hanggang dun lang kayo. Huwag kayong lalagpas ko. Okay? And then, pag halimbawa, marami ng mga technical questions, pwede nyo naman ipasa yan. Halimbawa, sa akin, message na kayo sa Facebook. Ito po, yung tanong ng ano namin, pasyente namin, baka pwede nyo matulungan. And then, I'm more than willing, no, na tulungan kayo. Okay, 5. Do not ignore contradiction or safety precautions. Yan, lagi ko ito sinasabi, yung precautions yan, yung safety precautions and contradictions. Okay? The best time to drink, paano siya iinumin, and kailan siya dapat hindi iniinom. Okay? Sample conversation. Ito, tinuturo ko to kasi very simple lang naman ito. Halimbawa, sabi ng seller, may I ask what the health goal you are currently focusing on? Of course. Prospect, I want to improve my energy and overall wellness. Yan lang naman lagi yung laging sagot ng pasyente. Thank you for sharing. Based on your goal, this supplement may help support your nutritional intake, especially when combined with the balanced diet. Kasi, pag magbibigay kayo ng food supplements, kinakailangan kasama dito ang balanced diet. Hindi talaga pwedeng food supplements lang. Kailangan lagi magkasama ang balanced diet, proper sleep. You know, our nutrients can only absorb ng ating katawan pag tayo ay merong tamang pahinga. Kahit kumain ka ng healthy foods, pag kulang ang iyong tulog, hindi yan na-absorb ng inyong katawan. So, ang ating katawan is very essential ang tulog and regular exercise. May nag-exercise pa ba sa inyo? Yes! Very essential yan. Ang exercise, ito ay, meron akong ginagawang program. I call it New Start. Ang tawag niyo sa program ko is New Start. Okay? And it stands for nutrition. Pinag-aaralan lahat dito about nutrition, ano yung dapat kinakain, ano yung hindi dapat kinakain. Tinatakil ko yan. Next, letter E, dun sa new is exercise. Ano ang ginagawa ng ating katawan? Why exercise is very essential? Ano yung pwedeng mga sakit na ma-address pag meron kang sapat na exercise? W is water. Proper water intake. Meron dapat lang
level of water intake ang isang tao based sa needs ng kanyang katawan, base sa kanyang timbang, at based dun sa kanyang kailangan ng kanyang katawan. Okay? Tinatawag ko yan. Letter S, dun sa start, letter is sunlight. Kaya maraming sakit ngayon is lack of vitamin D. Nakakarawan pa ba kayo? Hindi, mga putla na kayo eh. Vitamin D. You know, kahit ang vitamin D, nakukuha yan sa mga fiber, sa mga food natin kinakain everyday. But ang vitamin D, sa ating katawan, hindi yan nagiging active unless ikaw ay masikatan ng araw. Kaya essential ang araw. That's why God created sun. Hindi yan para lang magbigay ng liwanag. Meron itong connection sa ating kalusugan. Okay? Next is letter T. Let's start. T is stand for temperance. Kailangan may temperance kayo sa lahat ng bagay. Pag busog na, tama na. Hindi yung busog na, nakikain ka na, nag-take out ka pa. Walang temperance. Ang daming nag-react kasi lahat kayo ay guilty. That's very Filipino, you know? Pag ako ay nandun sa mother side ko, Bisaya, yung tita ko, nagluluto pa lang, ang pinag-uusapan na nila ng mama ko, ano yung merienda natin mamaya? Temperance, kaya ilalaki ng mga katawan. So, temperance tayo sa lahat ng bagay. Sa pagkain, sa paggamit ng gadgets, sa tulong, of course, lahat yan ay pinitrain ko yan. Kasama, I think pag nagkaroon naman ng Zoom, I would like to invite each one of you, makinig kayo ng forum na yun. Very important yan. Next, dun sa start ko, S na, meron na tayong sunlight, may temperance. And letter A is air. Very important po ang air. Alam mo, in Metro Manila, according sa science ngayon, sa kanyang discovery, ang daming microplastic molecules and heavy metals sa ating hangin dito sa Metro Manila. Pag ikaw ay tuloy-tuloy mo itong ini-inhale, in 2 years, 3 years, 4 years now, possible na mag-develop ka ng lung cancer. Wow. Kaya kailangan go somewhere place na maraming puno. Ako, pag wala na akong klase sa UP, umuwi ako ng Mindoro kasi fresh yung hangin namin doon. At as much as possible, doon ako nakatira. Pag may event ako, luluwas. So very important yan, no? Air is very important. Anong sunod ng start? Letter R. Anong R? Stand for rest. Ngayon, ang problema ng mundo ay tulog. Sino ang nakakatulog ng 7 to 8 hours pa? Wala na, no? Kaya alam ko hindi ako magtataka isang araw, nagbibenta kayo ng product yan, bigla kayo nahimatay. Mga anemic na kayo. Paminsan na 8. Payo ko lang sa inyo, mga low blood na, I'm sure, mga anemic kayo pag lagi kayo po yan. Gusto nyo ng murang iron, good source of iron, para hindi kayo maging anemic. Kumain kayo ng talbos ng kamote, yung punay violet. Very rich in iron yun. Pag kumain kayo nun, everyday, yung iron nyo biglang mag-spike pataas. Pero, hindi ko sinasabi huwag kayo matulog, pag-talbos na lang kayo ng mga talbos. Matulog pa rin kayo. Ha? Baka mamaya wala na natulog ko, sabi niya talbos na lang para hindi maging anemic. Ako pa yung nasisi. Matulog kayo, of course. Very important yan. And then, rest is very essential yan sa pag-develop ng ating katawan para hindi din mag-deteriorate yung inyong utak. Next sa R is ano? Letter T. Ito yung pinaka-important. Trust in God. Ano man ang inihiyon na meron ka. Pananampalataya is very important yan. Without God, you are nothing. Kaya kahit kang masayaman. Okay? So, closing the sale respectfully, summarize the product benefits, confirm the prospect, understand the product, ask if they have any concern, offer guidance on proper use, allow them to decide without pressure. Ito yung example, would you like to try this product as part of your wellness routine while continuing a healthy lifestyle? So, bago ako magtapos, ang aking gustong iwan sa inyo is bakit pa kayo napunta dito? Of course, meron lang tayong dalawang goal. Una, of course, sana
hindi ang maging una sa atin ay paano kumita ng malaki. Okay? Dapat ang baliktarin natin. Kaya kayo na-involve sa business na ito, paano muna kayo matutulungan ng product natin at magiging healthy kayo. When you are healthy, the blessing is to follow. Okay? Hindi nyo pwedeng pagkait sa katawan yan, sa sarili nyo. Hindi pwedeng mayaman ka lang pero may sakit ka. At hindi pwede rin na may sakit ka. May sakit ka na nga, hindi ka pa mayaman. That's, masaklap yun, no? Kaya, yung key takeaway natin dito, the best way sell food supplement by not forcing a sale, but by building trust, understanding needs, and providing honest guidance. Know the product, okay? Listen to the prospect, educate clearly, sell ethically, build long-term relationship. So, very, ano po yan, no? So, sana naintindihan po ba yung ating presentation ngayon? At nakita nyo kung galing siya ka-importante. Okay. Good night, and God bless everyone. Okay. So, ayun, any questions? May ano po ba? May pagkakaiba po ba yung tulog at Sa gabi at or umaga? Yeah, very good questions. You know, eto, napakaganda ng tanong niya. Ang tanong niya, may pagkakaiba po ba yung tulog sa gabi at sa umaga? This is a logic. When God created man, babalik ulit tayo. Sineperate ng Diyos yung gabi sa umaga. Ang sabi, gawin mo ang trabaho mo sa umaga because yung ating katawan is naka-prepare yan to do your task. Sa gabi, kaya nga, na-discover ng science, yung between 10 p.m. to 3 a.m. Very essential yan. Very, crucial yan. Because that's the only time yung ating katawan sa gabi. That's the time na nagre-repair siya ng mga damaged cells and tissues sa ating katawan. So ngayon, ang question niya, kung yung na-miss ko tulog ba sa gabi, ay babawin ko sa umaga, same lang ba yung benefits? 100% yun. Ang ating katawan po ay meron itong body clock. Our body is very matalino yan. Nare-recognize niya ang gabi at sa umaga. Hindi mo pwedeng manipulate ang sistema natin. Kaya pansinin nyo, sino yung mga nag-work sa BPO dito? Yung mga nag-work sa BPO, yung inyong healthcare ay mataas na masyado, no? Actually, bakit tinaasan yan? Kasi they know exactly. Kapupuyat mo, alam nila yan. Later on, magkakaroon ka ng matinding sakit. Actually, marami na akong BPO patients na minsan nagkakaroon ng autoimmune disease. Kasi for 5 years, 10 years na nasa BPO, imagine mo, shinig mo yung tulog mo. Kaya, ang tulog talaga, respect your body, respect God's instruction, matulog kayo sa gabi. Yung inyong mga transaction sa gabi, do it in the morning, okay? Do not compromise. Okay, any questions? Any questions? Wala na, so clear tayo sa ating presentation. I hope everybody understand my presentation. Thank you, good night, and God bless.